we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ay inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Pagpasok pa lang ng buwan ng Oktubre, halos 4 na piso ang itinaas sa presyo ng bawat kilo ng LPG. Samantala bukas, muling gagalaw ang presyo ng mga produktong petrolyo kung saan inaasahang hanggang 2 piso naman ang ibababa sa presyo ng kada litro ng gasolina. Asang muling bababa ang presyo ng gasolina bukas ng 1 peso and 60 centavos to 1 peso and 90 centavos kada litro. Pero inaasahang hindi gagalaw o tataas naman ang presyo sa kada litro ng diesel mula 10 centavos to 20 centavos sa bawat litro. Ang presyo ng kerosene naman ay posibleng bumaba sa 40 centavos to 60 centavos kada litro. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay sanhi ng tumaas na halaga ng US dollar at pagluluwag sa import ban ng Russia. Habang ang taas presyo naman ay sanhi ng pagpapalawig ng voluntary cuts ng Russia at Saudi Arabia sa oil production ng mga ito hanggang Desyembre ngayong taon at pagbagsak ng stockpile ng US. Pero kahapon pa lang ay tumaas na ang presyo ng LPG sa 3 pesos at 75 centavos bawat kilo o dagdag na 41 pesos and 25 centavos sa kada 11 kilogram na tangke. Tumaas din ang presyo ng auto LPG sa 2 pesos and 9 centavos kada kilo. Ayon sa DOE, sanhi naman ito ng paggalaw ng international contract price ng LPG ngayong buwan. Aabot sa halos 21,000 na kilo ng tilapia ang nangamatay sa Taal Lake na sakop ng Agoncillo, Batangas. Ayon sa Agoncillo LGU, apektado niya ng mga barangay ng Bilibinwang at Banyaga na may mahigit sa 50 fish cage operators. Ayon sa LGU, ang fish kill ay dulot ng pagbaba ng dissolved oxygen sa lawa ng Taal. Ang mga namatay na isda agad na dinala sa nakalaang mortality pit sa bayan. Sinisiguro raw nilang hindi na ito makakarating sa mga palengke para maibenta. Paglilinaw ng mga otoridad, walang kinalaman sa aktibidad ng Taal ang fish kill. Inaalam pa ang kabuang halaga ng danyos sa fish kill. Prior to that, mainit yung panahon, tapos pagkahapon po or gabi ay biglang buhos ng ulan. So, nagkakaroon din ng pagbabago dun sa dynamic. Automatic kasi na minomonitor ng aming tanggapan ng aming agriculture office at the same time ng aming environment office na masigurado na sila ay may isisako na at mailagay na sa aming mortality pit. Isang 3 taong gulang na batang babae sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat ang nasawi matapos itong gahasain umano ng isang senior citizen. Ang sospek na kapitbahay ng biktima patay matapos umanong manlaban sa hot pursuit operation ng kapulisan. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay na nang matagpuan ng kanyang mga kaanak, 30 metro ang layo mula sa kanilang bahay ang 3 taong gulang na batang babae na si alias Jonah, residente ng Sitio Medpanga sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Ayon sa kapulisan, September 26 ng gabi, nasa loob ng bahay ang 3 taong gulang na biktima, ang kanyang nanay at 3 pa nitong kapatid, nang bigla raw pumasok ang 72 taong gulang nilang kapitbahay na si Rolando Bailon Sr. May bitbit umano itong bolo at tinangka umano nitong gahasain ang ina ng mga bata. Ang una yung sana na plano na i-rape ma'am is itong nanay. Nakatakbo po ang nanay, ang liwan po is yung mga anak lang. Nang makatakbo palayo ang ina ng mga bata, si alias Jonah umano ang pinagdiskitahan nito. Dinala daw ng sospek ang bata sa lugar kung saan ito natagpo ang patay, 30 metro ang layo mula sa bahay ng biktima. Ang sabi po ng 8 years old na bata is binuhat po itong kapatid niya na 3 years old.
Yung tumakbo na yung nanay niya. Umiyak po itong bata at sumigaw, itong 3 years old. Nang umiyak, tinukpok niya po ito ng bato sa likod, ng ulo. Kaya nawalan po ng malay itong bata na 3 years old. Maliban sa tinamong sugat sa ulo, may laceration din umano sa ari ng bata base sa resulta ng medico legal. Mayroong parang penetration dun sa ari ng bata pagdala namin sa morgue. So, pinatawag po namin lahat ng mga kalalakihan sa sitio. Lahat ng tao sa sitio Migpanga para mag-imbestiga po tayo, no? Para mag-gather tayo ng information. Kinuha natin yung suporta ng lahat ng constituents po doon sa sitio Migpanga para tutulong kung ano po talaga yung nangyari sa bata. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng kapulisan laban sa sospek. Patay ito sa operasyon matapos umanong manlaban. According po ito sa mga tao din doon. Okay. At saka hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Dati na raw nakulong ang sospek dahil sa kasong murder noong 2018 at kakalaya lang nito ngayong taon. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinututukan ng San Carlos City LGU ang pagsasaayos ng mga baradong drainage system na tinitingnang dahilan ng pagbaha sa lugar noong Biyernes kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa video nakuha ng isa sa mga residente, makikita ang pag-apaw ng tubig sa Palampas River sa Barangay 1. Ayon sa CDRRMO, wala namang residente na lumikas dahil mabilis namang humupa ang baha. Kaya plano ng LGU na ipatupad ang zero plastic sa lungsod, lalo na ang mga nagbebenta sa sidewalk upang masolusyonan ang problema sa basura. Capacity hindi niya kaya na because ang downtown nga area ng San Carlos is the old poblasyon. Siya pang pinakapunta lapit sa dagat. So ang iyang risk is very high. Mga kapuso, lumakas pa bilang typhoon ang bagyong Jenny. Ngunit mababa ang tsansa na makalapit ang bagyo sa Batanes. Narito ang report. Dahil sa bagyong Jenny, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Asahan ang malalakas na ulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 665 km silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 km per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng sa Huwebes maglandfall ang bagyong Jenny sa southern Taiwan. May maliit din itong tsansa na lumapit sa Batanes. Sa gabi ng Huwebes o umaga ng Biyernes, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jenny. Bukod sa bagyong Jenny, nagpapaulan din ngayon sa ilang bahagi ng bansa ang pinalalakas nitong hanging habagat. Ngayong umaga, asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, ulanin na ang iba pang panig ng bansa. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o kaya ay landslide. Kaya manatiling naka-alerto, mga kapuso. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng isang OFW na tubong Barangay Away, San Jacinto, Pangasinan. Natagpo ang patay ang 32 anyos na OFW sa Saudi Arabia na si Margaret Garcia na nakitaan daw ng mga saksak sa kanyang katawan. Wala pang impormasyon ng pamilya ng biktima sa detalye ng mga pangyayari. Samantala, nakikipag-ugnayan na raw ang OWA sa iba pang concerned agencies para mapabilis na maiuwi sa bansa ang mga labi ni Margaret at sa investigasyon ng kanyang kaso. It was forwarded to us po from the central office. We all know nga po na this is allegedly murder. So they have, the remains will undergo thorough investigation pa. PUJ operator sa Cebu City ang nakitang patay sa loob ng kanyang kwarto umaga noong Sabado. Kinikilala ang biktima na si Virgilio Waskin, 75 anyos.
Upang matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay, isinailalim ang bangkay sa autopsy examination. May mga sugat sa noo at bibig si Waskit. Ayon sa anak ng biktima na si Verhil, Biyernes ng gabi nang huli niyang makitang buhay ang ama. Sa investigasyon ng pulisya, walang forced entry sa kwarto ng biktima. Nawala umano ang 70,000 pesos na pera, mga alahas ng biktima na nagkakahalaga ng 100,000 pesos at 2 cellphone. Wa mo kadungog na nibuto na kalampag wa man maglak gina sa permi. Ang possible motive jud ana ma'am tulis ni ma'am na namay nangawa niya ma'am walay possible entry ma'am nga pagkuan niya as to the details ug nganong way possible entry dili sa lang namo i-divulge ma'am kay nagsige pa ang investigation namo. Isang buwang selebrasyon ng pinaka-engrandeng kapistahan sa Zamboanga City na Zamboanga Hermosa Festival 2023 nagsimula na. Naging makulay ang kalangitan sa Joaquin Memorial Sports Complex o Grandstand sa Zamboanga City matapos opisyal na simulan ang selebrasyon ng Zamboanga Hermosa Festival 2023 sa pamamagitan ng fireworks display. Punong-puno ng saya, hiyawan, sayawan at kantahan ang opening salvo nito kagabi, October 1. Simula pa lang ito ng engrandeng selebrasyon ng Hermosa 2023 na may temang Celebrasyon de Colores dahil marami pang abangan ang mga Zamboangueño sa isang buwang pagdiriwang. Ang Hermosa Festival 2023 ay pag-aalay ng pasasalamat sa patron ng lungsod na si Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Sa ibang balita, meatballs o bola-bola ng Pinas pasok sa top 50 best meatballs in the world ayon sa isang food guide. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Saucy at meaty. Ang apil at lasa ng pagkain na yan pasok sa listahan ng food database na Taste Atlas. Walang halong pambobola. Nasa top 50 best meatballs in the world talaga ang bola-bola ng Pilipinas. Isa sa mga best seller sa karinderya ni Christine ang sweet and sour meatballs niya. Kaya siya laging hinahanap at binabalik-balikan at saka parang halos everyday nasa menu namin siya. Mixed with veggies, paboritong araw itong binibili ng mga estudyante pambaon sa eskwela. Budget-friendly na, masustansya pa. Nakikipagsabayan sa ibang version ng meatball sa ibang bansa. Nasa number 46 sa latest tally at may audience rating na 3.4. As Pinoy, para magiging proud ka, tas parang may inspire ka palalo maggawa at pasarapin yung meatballs na tinitinda mo. Ang meatballs o Pinoy bola-bola, karaniwang gawa sa pork giniling. Pwedeng fried o may sabaw. Patunayan ang sarap ng mga pagkaing Pinoy, patuloy na gumugulong all over the world. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Bilang paghahanda sa nalalapit na holiday season kung saan inaasahan ang mataas na demand sa karne ng baboy, nagsagawa ng assessment ang Association of Hog Raisers in Negros Occidental sa ilang hog farmers at raisers at lumabas sa assessment nito na hindi sapat ang bilang ng baboy sa probinsya. Bunsod daw ng epekto pa ng naitalang kaso ng African Swine Fever. Ganun pa man, siniguro ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office na magiging sapat ang supply ng baboy hanggang sa holiday season dahil limitado naman ang pagtransport nito sa ibang probinsya. Sa tala ng PVO, may mahigit sa 200,000 na baboy ang inaalagaan sa probinsya. Samantala, upang tuluyang makarecover ang hog industry sa Negros Occidental mula sa epekto ng ASF, isang recovery plan ang inilabas ni Governor Eugenio Jose Lacson kung saan nakalatag ang mga gagawing hakbang ng mga hog raisers sa tulong ng provincial government. We are looking at starting October, no, to December, maybe kulang na kayo nga ito nga
supply. Our worry is we cannot supply later on to our market since nagpaubos na. So nakita namon nga kung magsigi-sige na nga wala pagwa sang baboy, sufficiente ang supply within the province, no. Kay tungod damo pa kitaya baboy, no. Damo pa taya buhi nga baboy, no. Mga nagtatanim ng pinya sa Camarines Norte, hinaing ang patuloy na pagbagsak sa presyo ng pinya. Provincial Agriculture Office tiniyak ang tulong sa mga magsasaka. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Mataas na presyo ng pataba at walang maayos na presyo ng mga produkto. Ito ang patuloy na hinaing ng mga nagtatanim ng pinya sa probinsya ng Camarines Norte. Sa bayan ng San Lorenzo Ruiz, mahigit 2 dekada nang nagtatanim si Tomas ng isa sa pinakakilalang uri ng pinya, ang Formosa. Pero napapansin niya raw ang patuloy na paghina ng bentahan ng pinya sa kanilang lugar. Sa katunayan, maswerte na raw kung mabili ng 350 pesos kada piraso ang kanilang mga pinya at kung maliit naman ang bunga, nasa 50 sentimo na lamang ito. Pagdating naman sasabihin ng mga biyahero, mura daw ang pinya sa Maynila, ay di ba? Alangan naman na ipabulok namin yan bilang magtatanim. Wala sir, kaya binibigay na namin kaysa sa mabulok. Ayon sa project leader ng Pineapple Support Project ng Provincial Agriculture Office, dahil sa mataas na gastos at maliit na kita, napipilitan na ang mga magsasaka na limitahan ang kanilang mga itinatanim para makaiwas sa pagkalugi. Bunsod nito, may epekto rin daw ito maging sa ekonomiya ng probinsya. Siyempre, pag mahal ang mga inputs, tendency mo, maliit muna ang iyong taniman. Naka-apekto talaga po yung sa economy. Dahil dito, tiniyak ng Provincial Agriculture Office na hahanapan ito ng solusyon ang problemang ito sa pamamagitan ng kanilang mga programa. Ang pinaka-goal natin dito is ma-modernize and also matulungan yung ating mga farmers na hindi lang patungkol sa production yung goal natin. Siyempre pati yung kalidad. Nagpapatuloy naman sa ngayon ang mga training and seminar ng tanggapan para sa mga magsasaka. Ang pagkakaroon daw ng Agricultural Practices Certification ang isa sa mga hinahanap ngayon ng mga buyer o malalaking kumpanya. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nasa 3.8 billion pesos na halaga ng shabu na nakasilid sa mga chicharon at dried fish crackers kumpiskado sa operasyon ng NBI sa isang bodega sa Mexico, Pampanga. Narito ang report ni Jeric Pasiliao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Aabot sa 560 kilos ng shabu ang nakumpiska ng mga kawani ng National Bureau of Investigation sa isinagawang controlled delivery operation sa isang warehouse sa Barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Tumambad sa mga otoridad ang mga kahon na may lamang chicharon at dried fish crackers kung saan isinilid ang mga shabu gamit ang mga tibag, plastic at foil. Ayon sa BOC, ang mga kahon ay galing sa isang shipment na idiniklara bilang agricultural feeds mula sa Thailand na dumating sa Subic Port SBMA noong September 18, 2023. The shipment arrived through the port of Subic. It originated from Thailand and it passed through China and then direct to port of Subic. Kinumpirma ng NBI na positibong droga ang mga nakuha mula sa shipment. Hindi na muna nagbigay ng karagdagang impormasyon ng otoridad kaugnay sa shipment para sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon at posibleng pagkahuli ng mga nasa likod nito. We've been monitoring this drug syndicate since 2020, so this is a 3-year-long operation. Ayon sa mga otoridad, iba't ibang pamamaraan na ang ginagawa ng mga sindikato para sa kanilang mga drug scheme. Aabot sa 3.8 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang shabu na sinasabing pinakamalaking halaga ng drogang nasabat ng mga otoridad ngayong 2023. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasiliao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagpapaunlad ng kaalaman tungkol sa Artificial Intelligence o AI ang sentro ng GMA Masterclass na dinaluhan ng ilang empleyado ng GMA Network. Kabilang sa mga tinalakay ang kahalagahan ng pagsabay sa lumalagong teknolohiya at pagtitiyak na hindi mapapalitan ng AI ang tao sa kanilang mga trabaho. Naritong report. We're your Kapuso AI Sportscasters. Kasunod ng paglulunsad sa kauna-unahang AI sportscasters ng bansa na sina Maya at Marco,
Nagsagawa ng GMA Masterclass para sa GMA Integrated News, GMA Synergy at GMA Regional TV para maunawaan at mapag-aralan ang artificial intelligence technology at ang impact nito. Pagtitiyak ni GMA Network Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, walang empleyadong mawawala ng trabaho dahil sa AI at mananatiling best asset ng kumpanya ang mga empleyado nito. Bumuo na rin ang committee para pag-aralan ng AI technology at magiging guidelines para dito. We've also formed a subcommittee in GMA Integrated News to take an active role in looking into AI in news operations to ensure that should it be used, the technology will not compromise our non-negotiables as a news organization. Kabilang sa speakers ang data analyst at technologist na si Dominic Vincent Ligot na nagpaliwanag kaugnay sa generative AI. You have to think about how technologies evolved in the past and how we should transcend those technologies. Ganyan din yung AI. Nagsilbi ring speaker si Shafizan Johari, isang multi-platform news innovation lead editor ng media organization sa Malaysia. Pati ang reporter na si Mav Gonzalez na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa paggamit ng AI ng isang media organization sa Singapore. The first reason kung ba't nila ginagamit ito ay to reduce effort on mundane and repetitive tasks. If you make the work lighter for them, then they will be able to produce better stories. Kabilang din sa speakers sina UP College of Law Associate Professor Attorney JJ Dicini at GMA Integrated News Digilab Segment Production Specialist Gabriel Cayetano. AI cannot replace an entire generation, including Gen Z or any other generation. You just have to be part of the game and make sure you're making use of AI. Because after all, AI is worth trying out. There's a need for ethics in AI because we can't allow people to feed their addictions, right? And because I think there are serious social problems that can arise from that. Ipinakita rin sa masterclass kung paano nabuo ang AI sportscasters na sina Maya at Marco. Lest we forget, GMA has never been afraid to take risk, to take bold pioneering steps. The fact is, AI is here. The responsibility of handling it lies with us. I am glad we have chosen to face it with courage. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang isang pulis na rider ng motorsiklo matapos na sumalpok sa kasalubong na pick-up sa Bantay, Ilocos Sur insidente sa pool sa CCTV. Nakaalerto si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kuha ang CCTV footage na ito sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Puspus, Bantay, Ilocos Sur. Paglagpas ng trailer, isang rider ang bigla na lamang sumalpok sa kasalubong na pick-up. Ang pick-up sumalpok din sa trailer. Kita ang tindi ng impact sa pinsala ng mga sasakyan. Nasawi ang rider ng motorsiklo na kinilalang si Police Staff Master Sergeant Romualdo Piamonte Jr., 46 anyos, nakadestino sa 1st Ilocos Sur Police Mobile Force Company. Base sa CCTV, mag-overtake sana itong motor. Inabot ng halos 15 minuto bago natanggal mula sa pagkakaipit ang driver ng pick-up. Wala siyang ibang sakay. Nagpapagaling siya sa pagamutan. Nakita namin, ma'am, suspected fracture po yung right na leg niya. Kapag ganun sitwasyon, ma'am, talagang i-consider namin na spine injury din po. Kaya todo support kami sa victim para iwas dagdag injury natin po. Wala namang nasugatan sa sakay ng trailer. Ayon sa PNP, wala pang pag-uusap sa mga partido. Wala pang pahayag ang pamilya ng nasawi. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ipinamalas ng Philippine at Indonesian Navy ang kanilang kakayanan na lumaban sa banta ng pirata at terorista sa inisagawang maritime training activity sa Shaton, Negros Oriental. May ulat si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. All stations, report! Tayo, sir. Anti-surface warfare section, sir. Threat warning is red, sir. Weapons tied to hostile. Surface contact coming from threat axis. Weapons tied, sir. Bahagi ito sa 5 araw na maritime training activity na ipinamalas ng Philippine at Indonesian Navy. Sa pagsasanay, sinukat ang kanilang kakayahan sa maritime interdiction operation at combined high-risk vessel board search and seizure. Isinagawa rin ang screening activity, surface action group activity, gunnery activity at small arms firing at sea. Indonesia and the Philippines have already agreed on a common border. So there are no more, may mga maritime borders na tayo. It has been agreed upon and ratified. So I think we have no issues in terms of that. Our successful completion of this exercise is a testament to our collective strength, resilience, and unwavering commitment to our shared maritime interests. I show by myself that our strongly fraternity with combined professionalism saw a great performance during the exercise was conducted. The challenges we all face together, especially during that rainy and almost zero visibility visit board in search, have only served to strengthen the bonds and cooperation between our navies. Ito na ang pangatlong pagkakataon na isinagawa ang bilateral maritime activity sa bansa ng Pilipinas at Indonesia. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 84 na araw na lang bago magpasko. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.